Pasado 7:00 na ng gabi kami nakarating, kung saan nagpabook ang mommy ng family dinner. Pinagbuksan niya ako ng pinto at inalalayang bumaba. Lihim akong napangiti dahil kinilig ako ng kaunti. "Thank you, Ace," sabi ko sa kanya bago na ako naunang naglakad. "Doktora," ngiting sabi ko sa babaeng papasok na rin sa restaurant. Napatingin ako sa likod ko dahil naramdaman kong may kamay na humawak sa gilid ng baywang ko. "Doktora," seryosong wika naman ni Ace at pasimpleng pinisilang baywang ko. "Major Williams," ngiting sagot naman ni Doktora Fajardo sa kanya. "Hindi ko alam na magkikita pala tayong dalawa rito, Major," sabi niya pa na tanong. "No worries, Doktora." Mabilis na sagot niya naman dito. "Excited ka ng magkaanak, no?" Ngiting tanong niya, kaya umangat ang tingin ko kay Ace. "Anyways, you are both healthy ng partner mo." Dugtong pa niya, kaya nagulat ako at nalilito sa narinig ko. "Ikaw, Doktora Pamela, kailan mo balak magka-boyfriend?" Ngiting tanong ni Doktora Fajardo, kaya umiling ako at ngumiti. Dahil may kirot sa aking puso ang mga narinig ko. Ayokong pag-usapan ng mga bagay-bagay sa buhay ko ngayon. Sapat na ang lihim ko na hindi pwedeng malaman ng ibang tao. "Andito po sila, Daddy, Doktora." Imporma ko sa kanya para matapos na ang usapan naming tatlo. Sige. Excited niyang sabi. At nauna nang maglakad at kami naman ay sumunod lang. Tinungo namin kung saan sila mommy, kaya nagulat pa sila nang makita si Doktora Fajardo. Doktora Fajardo is a former friend of ours dahil siyang doktor ng mga bachelor sa OB-GYN. Nag-excuse muna ako para ayusin ang sarili ko sa restroom dahil nag-uusap pa naman sila Daddy sa table namin. Humarap ako sa salamin at tinignan ang sarili ko. Nag-powder muna ako at naglagay ulit ng lip tint na siyang gamit-gamit ko ngayon para hindi ako nagmumukhang zombie. Binuksan ko ang pabango na regalo sa akin na beauty. Nakasing amoy ng Red Series na pabango namin ni Mami dati. Yun din ang pabango na binili ng daddy ko nung baby pa ako. Hanggang ngayon naman sana. Pero nung nakuha na ni Beauty ang scent ng perfume, gumawa siya ng kasing amoy nito, kaya ito na ang ginagamit ko. Lalabas na sana ako nang pumasok si Doktora Fajardo, kaya ngumiti ako sa kanya at ganoon din siya sa akin. "Kumusta na kayo, Iha?" tanong niya. "Okay lang po, Doktora, salamat pala." Sagot ko rin sa kanya habang sinusuklay ang buhok ko. "Huwag mong kalilimutan ng control plant mo. Sobrang 1 taon ka nang nagpalagay niyan." Turo niya sa braso ko. "Sige lang po, Doktora. Pupuntahan na lang po kita sa clinic mo." Ngiting sabi ko rin sa kanya. Dahil plano ko talagang i-change ito. Mahirap na. Baka mabuntis ako na wala naman sa plano. Kawawa lang sila. "Catcher ka pa naman." Patawang sabi niya at hinampas ang balikat ko. Hay nako, itong doktora na to, may pagkatsismosa rin. Hindi naman ho, baka naswertihan lang. Ngiting sagot ko. "Kayong mga bata talaga eh. Si Major Williams naman sinama ang girlfriend para tignan raw kung healthy sila pareho. Pero ikaw umiiwas naman mabuntis." Sabi niya pa, "Halangan, mahirap magbuntis kapag hindi mahal." Sasagot pa sana ako na magsalita na naman siya. Wala nang katapusan ng chismis niya. Mas lalo pa akong nasasaktan sa mga pinapaalam niya sa akin. Pero yung batang yun, matagal nang pabalik-balik sa akin. Pero healthy naman siya. Pero kahapon, isinama na talaga ang girlfriend niya. Paalam niya sa akin. Ngiti lang ako ng ngiti. Ayaw ko magsalita, baka masaktan lang ako kapag magsasalita pa ako. Gusto raw atang magkaanak na kaya pabalik-balik siya sa akin. Tawang sabi niya at humarap sa salamin. Malungkot na lang akong tumango at nagpaalam na sa kanya. Tama naman talaga ang desisyon ko na magpalagay ng contraceptive implant. Dahil kapag hindi ko ginawa yun, baka sisihin na naman ako kung magkaroon kami ng anak. Dahil hindi naman ako ang gusto niya simula noon pa. Hindi rin ako ang gusto niyang magiging ina ng anak niya. Kaya tama lang talaga ang ginawa ko. Ayoko nang madagdagan pa ang galit niya sa akin. Dahil lahat ng ginagawa niya, puros pakitang tao lang sa harapan ng mga magulang ko. Nawala na ako ng gana dahil sa mga sinabi ni Doktora Fajardo. Bumalik ako kung saan sila mommy. Kaya nagulat ako dahil hindi lang pala kami, kundi andito rin sila tito at ang pamilya niya. "Tito, tita!"
Masayang tawag ko at humalik sa pisngi nila. Alvy Jr. Tawang-tawa ako sa pangalan ng anak nila bago umupo sa tabi ni Ace na nakatingin lang sa akin. Maraming salamat sa time ninyo, Jackson. Uuwi na rin kasi kami sa States next week. Sabi ni Tito Alvy kay Daddy. Sakto naman na dumating ang mga pagkain namin. It's our pleasure to be with your family again, Alvy. Sagot naman ng Daddy habang inaayos ang mga pagkain namin sa mesa. Kumain na kami ng sabay at may kasamang kwentuhan pa at kasabay rin ng rhythm musical, kaya masarap sa pandinig ko. Alam ko pati rin sila Mommy at si Tito Alvy na-appreciate nila ang romantic music na pinapatugtog. Hanggang sa natapos kaming kumakain at kwentuhan, tawanan na lang. Hindi ako masyadong nagsasalita dahil wala ako sa mood. Sasagot lang ako kapag tinatanong ako nila ng kung ano-ano. Minsan si Ace lang rin ang sumasagot. Daddy. Rinig kong tawag ni Ace, kaya napatingin kaming lahat sa kanya. Can I go first? Tanong niya tumingin kay Mommy. May importante kasi akong gagawin sa camp. Paalam niya, kaya tumango ang Daddy pati ang Mommy ko. Gusto ko ring mauna at sumabay sa kanya, pero naisip ko na baka magtatanim lang siya ng punla sa girlfriend niya. Kaya pinigilan ko ang sarili kong magsalita. At isa pa, kailangan kong pumunta sa ospital muna for some reason. Pero mamaya na lang, sabay na lang kami nila Mommy. Sige anak, mag-iingat ka. Seryosong sagot ni Daddy, kaya tumayo na siya. Hindi na rin ako nagsalita dahil alam ko naman na pupuntahan niya ang girlfriend niya, hindi sa camp. Tinatakpan ko na lang siya sa pamilya ko para wala ng gulo. Nagbigay siya ng halik sa tuktok ng ulo ko at pinisil pang magkabilang balikat ko. Sa bahay niyo na muna po si Pamela, Daddy. Daanan ko na lang po siya kapag tapos na po ang gagawin ko sa camp. Bilin niya kay Daddy, kaya tumango ulit si Daddy. I have to go, Babs. I love you. Malambing niyang wika. Kaya ako naman ay tumango na lang at pinagmasdan ang likod niya papalayo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Napatingin kami sa harapan ng stage nitong restaurant dahil nagwa-warm up sila. Abala silang lahat sa pag-aayos sa stage, pati sa tono ng mga instrumento nila na gagamitin para matune nila ito ng tama. Anyone who want to jam with us? Paos na tanong ng vocalist, kaya napatingin ako kay La Mommy. Alam kong mamaya pa naman sila uuwi kaya gusto kong makijam na rin muna pampalipas oras. Anybody? Tanong pa ng lead guitarist nila, kaya tumingin ako sa likod ko. Hindi naman sa nagmamagaling ako pero magaling talaga ako sa instrumento. Tumayo ako dahil kailangan kong i-release ang nararamdaman ko para maginhawaan ako at para sa ospital na lang ang iisipin ko. I'll try. Mahinang saad at lumapit sa stage. Narinig kong nagpalakpak ang nasa table namin, kaya umiling na lang ako at pilit nang ngumiti sa kanila. Salamat, Binibini. Wika ng lead guitarist nila, kaya yumuko ako to respect her. Umakyat ako sa stage at binigyan ako ng upuan, kaya dalawa na kami ng vocalist na nakaupo. Good evening, ladies and gentlemen. Bati ko sa kanila. Tonight, I am your singer for a little bit while. Ngiting sabi ko, just stay tuned and relax. Pagmamagandang loob ko pang wika at tumingin sa isang acoustic guitar sa gilid. Can I use the acoustic guitar? Tanong ko sa vocalist. Of course. Sagot naman niya at siya na ang kumuha ng gitara at inabot sa akin. Thank you. I started to pluck the string para malaman ko kung nakatono ito o hindi. So far, nakatono naman siya. Anong kanta, ma'am? Tanong ng lead guitarist, kaya napaisip muna ako kung ano nga ba ang kantang aawitin ko. Ngumiti ako at tumingin sa kanya. Chasing Cars. Sabi ko at nagsimula ng i-pluck ang string hanggang sa nakakalikha na ito ng sound para sa tono ng kanta at nagsimula ng awitin ng unang stanza. Malumanay na umawit ako at pumikit and they clap for me. Minulat ko ang aking mga mata and they concentrate watching me sing. Ang iba naman ay nagve-video pa. Malungkot na binigkas ko ang mga words ng kanta. I felt this song because this is a sad music song sa mga tulad ko. It's perfect also to the rhyme, melody. After I sang the last stanza, bumalik ako sa chorus hanggang sa natapos na ang kanta. Ngumiti ako sa kanila dahil they will stand
and give me claps. Kaya nakakahabag loob, kahit ang mommy at daddy ko, makikita mo talaga na proud sila sa akin, kaya binibigay lahat ng gusto ko. They are gifted from above. Thank you, ma'am. Salamat ng vocalist nila, at nagsabi pang palakpakan ako. You want more? Tanong nila sa mga tao, at sumigaw naman sila ng yes at pumalakpak pa. Someone requested here for a duet, Dr. Pamela. Paalam ng vocalist, kaya napatingin ako sa kanya. At sakto namang umakyat si Alvida Jr. at lumapit sa akin. You want to sing with me, ha? Tawang saad ko at binigay ang gitara sa kanya. Of course, my princess. Sagot niya sa akin at umupo sa tabi ko. He started to pluck the string sa tune na duet namin. Ako ang unang kumanta sa unang stanza habang nakatingin sa kanya. At siya naman ang pangalawa. Ako ang unang kumanta. Then siya na parang sinasagot lang ako. Sabay kaming dalawa kaya nagpalakpakan ng mga tao. At ang iba'y napatayo pa. Pinagpatuloy namin ang kanta ng ibang customer dito sa restaurant. Nakuha pang mag-video dahil rin siguro sa ganda nila sa boses namin. Hanggang sa natapos namin ang kanta, ay bumaba na rin kami ni Alvin Jr. Nagpasalamat sila sa amin at binigyan kami ng malakas na palakpakan. Nawala ang agam-agam ko at hindi na inisip pa si Islimuel. Music is my therapy. Music is my life. Sabay-sabay kaming lumabas ng restaurant at nagpaalam na rin silang umuwi. Kami rin ay umuwi na rin dahil pagod na sila mommy at daddy. Si PJ naman ay may sariling sasakyan, kaya nauna na siya. Pero naalala ko na kailangan dalawin ng ospital. Dumaan muna kami sa ospital at doon nagpalipas ng oras sila mommy bago kami umuwi sa bahay. Nagpaalam ako sa kanila bago ako umakyat sa aking kwarto. Hindi pa ako pwedeng umuwi sa bahay ni Ace dahil sinabi niya kay daddy na dito ako sa bahay susunduin. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at tumambad sa akin ang baby pink na kulay ng wall ko. Ngumiti ako dahil na-miss ko ring matulog dito. Dahil parati sa ospital na ako natutulog kapag wala si Ace sa bahay. Tinungo ko ang kama at pinatong ang bag ko bago ako lumakad papuntang walk-in closet para kumuha ng maisusuot. At pagkatapos ay pumunta ako sa bathroom at naligo. Pagkatapos kong maligo ay tinungo ko na ang kama at humiga dahil rin siguro sa pagod ako at kampanting okay ng lahat ngayong gabi kaya nakatulog na ako. Eslimuel POV. Uncle! Uncle! Masiglang tawag ko sa daddy ni Pamela at pumasok sa loob. Welcome ako palagi rito simula nung nahanap kami ng daddy ko at nakauwi kami rito sa bachelor's homes. Ang ingay, Limuel, bakit? Tanong naman ni Uncle. Asan po si Pamela? Tanong ko habang hingal na hingal. Uminom ka nga muna ng tubig dun. Utos naman niya, kaya tinungo ko kung nasaan ang dining area nila at kumuha ako ng baso. Pinuno ko ito ng tubig sa dispenser bago ko ininom at bumalik sa sala. Asan po si Pamela? Tanong ko ulit. Nasa music room. Sagot niya sa akin, kaya mabilis kong tinungo ang music room. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin si Pamela na tumutugtog ng piano habang nakapikit pa. Ang mga mata at ang ulo nito ay sumusunod sa melody ng tugtog. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Kantahan mo naman ako. Malambing kong request. Hindi naman kita mahal, bakit kita kakantahan? Tawang sagot niya rin, kaya napatigil ako saglit. Bata pa lang ako pero ramdam ko na ang rejection sa mga sinabi niya pa lang. Buti mabilis akong nakaisip ng masasagot. Kapag hindi pala mahal, hindi ka nakakanta? Tanong ko. Masyadong mahal ang boses ko. Ang mommy ko at ang daddy ko lang ang dapat makarinig. Sagot niya naman. Hinawi ko ang buhok niya na natatakpan na sa kalahati ng mukha niya. Ang arte naman. Sagot ko rin at kinawit ang buhok niya sa may tainga nito. Bakit ka pala nandito? Ngiting sagot niya sa akin at humarap. Tumigil na rin siya sa pagpapiano. Ibibigay ko lang to dahil uuwi na kami sa Amerika, sabi ni Daddy. Imporma ko sa kanya. Hindi na kayo babalik? Malungkot na tanong niya sa akin at yumuko ito. Huminga ako ng malalim at itinaas ang baba niya para tumingin lang siya sa akin. Babalik ako syempre. Sagot ko rin at inabot ang gift ko sa kanya na pinabili ko pa kay Daddy. Ano to?
Abot niyang tanong. Buksan mo, dali. Utos ko sa kanya, kaya agad naman niyang binuksan. Wow, ang ganda naman, baby! Tuwang-tuwang wika niya at tumingin pa sa akin. Talikod ka at isusuot ko sa'yo. Utos ko sa kanya at kinuha ang necklace na may pendant na P. Tumalikod naman siya at sinuot ko na sa kanya. Salamat, baby Ace. Pasalamat niya sa akin at hinawakan pa niya ang pendant. Huwag mo akong tawagin baby Ace. Sita ko. Baby pa naman tayo pareho eh. Sagot naman niya tumalik sa pisngi ko. Baby lang, bakit may Ace pa kasi? Reklamo ko sa kanya. Eddie Bobs na lang para unique. Sabi niya rin habang nilalaro ang pendant na kwintas. Gold raw yan, sabi ni Daddy. Paalam ko sa kanya para hindi niya alisin sa leeg niya. Babayaran ko na lang yan kapag pulis na ako. Kaya wag mong alisin yan, Bobs, ha? Sabi ko sa kanya. Bobs is short for baby, kaya alam ko. Sige na nga, Babs, mahal na kita. Sagot niya naman, kaya sumilay ang ngiti ko sa labi at napatalon pa ako. Yes, sabi ko dahil may kiss na ako at mahal niya pa. Mahal mo na ako? Tanong ko panigurado, kaya tumango siya. So pwede mo na akong kantahan? Tanong ko pa sa kanya. Tumango siya sa akin at umayos ng upo. Hinarap niya ang piano at nilapit ang mga daliri sa puting mga patungan ng piano. At nagsimulang idiin ito, kaya nakalikha ng tunog. Ang ganda talaga ng boses niya. Hindi na kayo babalik? Tanong niya nung natapos na siyang kumanta. Babalik kami, dadalawin lang namin ng lolo at lola doon. At manganganak ang mommy. Sagot ko naman. Sige, ingat kayo doon, Babs. Malungkot na sagot niya, kaya yumakap ako sa kanya. Diba sabi mo mahal mo na ako? Dapat babalik ako dahil gusto kong marinig parati ang boses mo. Sabi ko sa kanya. Basta hindi ako kakanta kapag hindi ko mahal. Mahal ang boses ko. Tawang sabi niya pa sa akin, kaya ginulo ko ang buhok niya. She's precious to me. She's mine. Uwi ka sa 18th birthday ko ha? Sabi niya sa akin. Kahit every birthday mo pa, adasahan mong uuwi ako. Promise ko naman sa kanya at binigyan siya ng halik sa labi. Hala ka, Babs, makita ka ng Daddy. Sabi niya sa akin na tumingin sa may pinto. Pamela is my first kiss. Wala naman si Uncle, busy. Sabi ko rin na tumayo na. Pamela and I are childhood friend. Dahil magkasing edad lang kami. Mas nauna lang ako ng 1 linggo sa kanya. Pero siya maraming talento. She can draw, sing and play all the instrument. Samantalang ako, armas lang ang gusto ko. Ang kapatid ko naman ay magaling rin mag-drawing kagaya niya. Unang balik namin sa Pilipinas, hindi ko napuntahan si Pamela dahil binisita ko sila Tita AC sa Siargao na always kong binabalik-balikan nung bago pa lang naming makita ang Daddy. Pangalawang balik namin sa Pilipinas ay nasa UK sila Pamela. Siya naman ang pumunta sa ibang bansa. She came back noong 8 years old na kami, pero hindi rin naman siya nagtagal at nag-usap lang kami saglit at bumalik naman sila sa UK. I tried to reach her, kahit mga bata pa kami, pero ramdam kong naiilang siya sa akin at parang may gustong tanungin, pero hindi naman niya tinutuloy. Hanggang sa nagtagal ay may kanya-kanya na kaming isip at nailang na talaga siya ng sobra sa akin. Parang nawala na ang Pamela na pinahalagahan ko dati, pero sinusubukan kong ibalik siya sa dati at ang excitement niya na makita ko at ang lahat-lahat. Uncle, sabi ko kay Uncle, andito na naman ako sa bahay nila. Si Pamela po. Tanong ko sa kanya, nasa music room. Sagot niya rin sa akin, kaya pumasok na lang ako at tinunga ang music room. Dahan-dahan ko ang binuksan ang pinto at sumilip muna. Umuwi talaga ako para sa 18th birthday niya. Para makabawi na rin kung anong pinagtatampo niya sa akin simula noon. Actually, I prepared surprise for her 18th birthday. At alam kong magugustuhan niya yon. Anong kanta ba? Tanong niyang narinig ko. Wait, I heard Mommy sang this song. Sabi niya at nagsimula ng pindutin ng piano. Unang kanta niya sa lirik ng kanta at tumingin sa kasama nito. Nagulat ako dahil si Kuya Joseph pala iyon. Akala ko ba hindi siya kumakanta kapag hindi niya mahal dahil mahal ang boses niya. Mahal kita kaya kakantahan kita.
Rinig kong sabi niya at umupo na siya ng maayos. I felt the pain. Naramdaman ko ito noong sinabi niya sa akin na hindi siya kakanta dahil hindi niya ako mahal. Natulala ako sa narinig ko dahil sa kanya. Kaya pala umiiwas, pero kailan pa? At bakit si Kuya Joseph pa? Tanong ng isipan ko, at dahan-dahan kong sinarado ang pinto at lumabas sa bahay nila. Oh, bakit aalis ka na? Tanong ni Uncle, nang makasulubong ko galing sa gate nila. May gagawin lang po ako sa bahay, Uncle. Sagot ko naman at nagpaalam na. Nakarating ako sa bahay at nakita ko ang mga missed call niya. Hindi ko na siya tinawagan dahil para ano pa. May mahal na siyang iba. Kaya pala iniwasan niya ako dahil nagmahal na pala siya ng iba. Tumulo ang luha sa mga mata ko at pinunasan ko ito ng isang palad ko. Ganito pala magmahal ng gusto. Iiyak at masasaktan ng sobra. Sabi ko at sinubsob ang ulo ko sa may unan ko at umiyak na lang hanggang sa nakatulog ako. Simula ng gabing umiyak ako, ay naging casual na lang ang lahat sa amin. Kahit minsan, sweet na siya kapag nagkikita kami. Kahit hinalikan ako sa pisngi, pero baliwala na yon sa akin. Hanggang sa hindi ako pumunta sa 18th birthday niya. At napansin na rin niya sigurong lumalayo na ako sa kanya. At minsan, nagkukunwari na akong hindi ko siya nakikita. Kahit na kumakaway siya, hanggang sa lumayo na talaga ako sa kanya. Time has come, at may sari-sarili na kaming pinagkakaabalahan. She's studying doctor now. At minsan nasa San Francisco siya, minsan naman nasa UK. Pamela is always monitored, hanggang nasa isip kong hindi ako makakamove on kung palagi akong ganito sa kanya. Gusto kong kalimutan ng unang pag-ibig ko. Sakto namang nasa tamang edad na rin si Jamie noon. Kaya niligawan ko siya at agad naman niya akong sinagot. Actually, siya naman talaga ang pinangarap ko nung bata pa ako. Siya yung sinabi ko kay Daddy na magiging daughter-in-law niya nung nasa Siargao pa kami. I respect Jamie. I never touch her hanggang halik lang kami sa 4 na taon na relationship namin. Ako ang tumulong sa kanya sa camp para makapasok siya at kasama ko rin siya para hindi siya mahirapan. She's my junior. Marami pa siyang kakaining bigas para makaapak sa narating ko. They all know that Jamie is my girlfriend dahil siya na talaga ang pinakilala ko. Kasi siya naman talaga ang girlfriend ko at wala nang iba. Nagdiwang ang PNP for Foundation Festival. All members of police are present, like PNP Dance Club, PNP Music Club, all officers, at lahat ng medical team ay kasama rin. Pamela is part of the medical team dahil may kontrata sila sa amin. Natulala ako nung makita ko siya. She's stunning. She's like Selena Gomez. Ang liit ng mukha niya. She's beautiful. Nagsisalos tuloy ako kay Kuya Joseph dahil siyang mahal kaysa sa akin hanggang ngayon. Ano ba naman kasi ang sa amin ni Pamela? Mga bata pa kami noon. Hindi ako masyadong umiinom dahil alam kong magmamaneho ako at kasama ko rin si Jamie. Pero hindi ko maalis ang tingin kay Pamela. Nasa ibang area siya dahil nasa medical sila. Nakikita ko siyang uminom, kaya I monitored her also. At kailan ba siya natutong uminom? Baka mapano siya? Tanong ko sa isipan ko. Kahit wala kaming closure, may pakialam pa rin ako sa kanya. Kahit baliwala na ako sa buhay niya. Hanggang sa natapos ang celebration at nagsiuwian na ang lahat. Hindi sumabay sa akin si Jamie dahil matutulog na lang daw siya sa office. Nakita ko si Pamela sa hallway, kaya huminto ako sa gilid niya. Uuwi ka na? Tanong ko sa kanya. Alam kong naghihintay siya ng sundo niya. Hindi kasi siya yung tipong nagmamaneho dahil gusto niya yung sundo lang niya parati. Alam ko dahil siya lang naman ang inasikaso ko. Umiwas siya ng tingin sa akin at hindi ako sinagot. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa ganitong situation. Nakakasama ng loob. Bumaba ako ng sasakyan at lumapit sa kanya. Ihahatid na kita. Sabi ko sa kanya at inamoy pa. Amoy alak na siya. Of course, nakita mo siyang uminom kanina. Sabi naman ng isip ko. You drunk? Tanong ko pero umiling siya. Nasa katinuan pa naman siguro ang utak niya. Ihahatid na kita. Sabi ko sa kanya. Huwag na, susunduin naman ako ni JB eh. Sagot niya sa akin. Ayaw ko siyang iwan dahil maghahating gabi na. Okay lang naman ako, baka parating na rin yun.
Mahinang sabi niya sa akin. Napansin kong iba na ang suot niyang necklace. Okay pa naman noon dahil kahit naiilang siya sa akin, ay nakasuot pa rin siya ng bigay kong necklace. Pero ngayon iba na rin pala at talagang inalis na niya ako sa kanyang sistema. Pati necklace pala iba na. Sabi ko kaya hinawakan niya ako. Bigay to sa akin ni JB. Maikling sagot niya. Parang ayaw niya na rin akong kausapin. Huminga ako ng malalim dahil naramdaman ko naman ang sakit na dulot ng kahapon. Hindi talaga siguro ako makaka-move on nito. Sumakay ka na, ihahatid na kita. Utos ko dahil naiinis na ako. Ewan ko ba dahil sa wala kaming closure? Simula nung 18th birthday niya, nag-iba na ang lahat dahil hindi ako pumunta. Ayaw ko. Iling na sabi niya. Mauna ka na kasi. Pagtataboy niya sa akin. Ang tigas rin ng ulo niya, kaya hinata ko ang pulsuhan niya at marahas na pinasakay ng sasakyan ko. Nagpupumigla siya pero mas malakas ako sa kanya hanggang sa nasuot ko na ang seatbelt niya. Umiwas siya ng tingin sa akin at sinandal niya ang ulo nito sa likod ng upuan at pumikit. Malakas ko ang sinarado ang pinto ng sasakyan at tinungo ang driver's seat. Mahal kita pero bakit niloko mo ko? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya habang nagmamaneho ko. Anong niloko? Tanong ko pero hindi na siya sumasagot. Mahimbing na ang tulog niya, kaya hinayaan ko na muna siya para mawala ng konti ang pagkalasing niya at tinuon ko na sa pagmamaneho ang atensyon ko. Hanggang sa hindi ko alam kung saan ko siya ihahatid. Sa bahay ba nila o sa kondo niya? Kaya ginising ko siya. Saan kita ihahatid? Tanong ko at hinaplos ng isang kamay ko ang mukha niya. She's beautiful. She's like her mom. Hinawi ko ang buhok niya na humaharang sa mukha niya. Sa kondo ko na lang, Babs. Mahinang sagot niya, kasabay ng paggalaw niya, kaya tumango ako. Narating namin ang parkingan sa kondo nito. Buhat-buhat ko siya hanggang sa harapan ng kondo niya. Tumigil ako dahil hindi ko alam kung anong password niya. Password? Tanong ko. My birthday. Sagot niya, kaya pinindot ko ang birthday niya. Uy, naalala mo? Hirit niya pa. Hindi pwedeng hindi ko maalala. Sagot ko rin at nilapag siya sa may sofa. Bakit hindi ka umuwi ng mga birthdays ko? Tanong niya sa akin, kaya napatigil ako. Paano pa ako uuwi kung may bago ka na? Sagot ko ang tanong rin sa kanya. Hinintay kita nun, Babs. Sabi mo uuwi ka kapag 18th birthday ko. Bakit hindi ka pumunta? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakapagsalita at tumingin lang sa kanya. Akala ko ba mahal mo ko? Tanong niya at nagsimula na siyang umiyak. Akala ko ba totoo ka? Sabi niya at tinuro ako. Bakit niloko mo ko? Tanong niya at tumayo ng pagyewang-gewang. Lumakad siya hanggang sa lumampas siya sa akin. Mahal mo ko, pero may pinangakuan ka naman palang aasawahin mo. Sabi niya pa at muntik nang matumba. Buti na lang talaga at mabilis ang mga kamay ko, kundi ay sumubsob na siya sa sahig. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya, dahil wala akong pinangakuan na may aasawahin ako. Hindi ako nag-commit sa mga babae, even Jamie. Though pinangarap ko si Jamie before na magiging son-in-law ni Dad, pero hindi ko sinabi sa kanya na aasawahin ko siya, magkaiba yun. Watch your steps, lady. May galit na sabi ko sa kanya. Pero inalis niya lang ang mga kamay ko at tinungo namin ang kwarto niya at dahan-dahan na hiniga. Hinaplos niya ang mukha ko habang nakapikit. Nalalanghap ko ang ininom niyang alak at ang pabango niya ay naghahalo. I love you, Babs. Sabi niya sa akin. Ako naman napako lang ang tingin ko sa mukha niya. Pero hindi na pwede dahil malapit ka ng ikasal. Malungkot na sabi niya. Anong ikasal? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung saan galing yung mga sinasabi niya na malayo pa sa katotohanan. Sorry, Babs. Sinusubukan ko naman na kalimutan ka para matapos na lang. Hindi ko na pinatapos ang gusto niyang sabihin dahil hinalikan ko na ang mga labi niyang mapupula. Alam kong ito ang unang halik niya dahil hindi siya marunong tumugon. Move your lips. Utos ko. Hanggang sa dahan-dahan niya na itong ginalaw at ginaya ang paggalaw ng labi ko. I can't breathe. Hingal na reklamo niya sa akin, kaya pinunasan ko pa ang mga labi niya. Walang virus ang laway ko.
Tawang sabi ko, she's innocent. Hinaplos ko ang maliit niyang muka at hinalikan ulit ang mga labi niya. This is the moment. Marunong na siyang tumugon sa mga halik ko. Na-attract ako sa nunal niya sa dibdib, sa collarbone at sa liig. You're beautiful. Sabi ko at dahan-dahang humalik sa noo niya, sa dalawang mata niya, sa ilong niya at sa labi. I kissed her again, pero mapupusok na ang mga halik na binibigay namin sa isa't isa. Iniwan ko ang labi niya at dahan-dahan na hinalikan sa liig. Tumambad sa akin ang perfect body niya. Ang ganda talaga niya, sobra. Ace! Sita niya sa akin at nilayo ang ulo ko sa kanya, pero mas malakas ako. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at pinagdao pala dito. Are you ready? Tanong ko. Tumango naman siya sa akin habang nakapikit. Ang mga kuko niya ay bumaon sa likod ko dahil siguro sa sakit. Continue. Tanong ko. Tumango siya kaya gumalaw ako. Don't move, baby. It will hurt you. Sabi ko dahil gumagalaw siya. I kissed her eyes dahil sa luhang tumulo sa mga mata niya. I'm sorry, I hurt you. Sabi ko, pero ngumiti lang siya sa akin. Let me know if it's painful, okay? Tanong ko, go on. Utos niya sa akin. Ang mga ungol namin sa loob ng kwarto niya ang naririnig ko, na parang musika ito sa akin, at ang mga tibok ng puso namin. Hindi ako natatakot na magkaanak kami ni Pamela, dahil kaya ko siyang buhayin. Kahit umabot pa ng 100 anak ang ibigay sa amin ng nasa itaas. It's a blessing. Yumakap ako sa kanya at hinilikan ng noo niya kahit tulog na siya. I love you, Babs. Huling sabi ko at pinikita mga mata ko. Isang round pa ang ginawa namin ni Pamela bago ako nakatulog ng mahimbing. Gumising ako kinaumagahan na wala na akong katabi. Kumunot ang noo ko dahil ngayon ko lang napagtanto ang loob ng kwarto. Jealousy attacked my system. I am jealous of what I've saw. Lumapit ako sa malaking painting na gawa ni Pamela dahil may pirma niya ito. It's Joseph. Watching sunrise at a beauty's island pa talaga ito. Nakakabanding na pala talaga silang dalawa. Hanggang kailan mo kaya ako pipiliin din? Tanong ko habang hinawakan ang picture nila ni Joseph sa malaking frame. Halos mapuno na ata ng mga memories nila ang kwarto na to. Kuyom ko ang mga palad ko at nagbuga ng hangin. The pain is in here. Saad ko, at tinapat pa ang kamay ko sa aking puso. Bago ko inayos ang sarili ko at lumabas ng kwarto. Tinungo ko ang sala at nakita ko siyang masaya. Masaya siyang bumati sa akin ng good morning. At lumapit pa. Hindi pa siya nakontento at binigyan pa ako ng mahigpit na yakap. Pero hindi ako gumanti. Para ano? Huwag niyang sabihin sa akin na mahal niya ako. Pero ang ginuguhit niyang object ay si Joseph. Si Joseph ang masterpiece at si Joseph ang lahat. Anong nangyari? Tanong ko at lumayo ng bahagya. She's confusing. Sorry, Babs, pero ayaw ko magmukhang tanga na naman. Sabi ko sa aking isip. Wala kang naaalala? Gulat na tanong niya. Hindi ako magtatanong kung may naaalala ako. Seryosong sagot ko sa kanya. Alam kong lasing siya kagabi kaya bahala siya. May nangyari sa atin. Sabi niya, pero nagdadalawang isip atang sabihin. May nangyari sa atin? Sigurado ka? Tanong ko kunwari. Kaya tumingin siya sa akin. Tingin na may pag-aalala. Hindi ko gagalawin ng babaeng hindi ko mahal. Sabi ko. Para maisip niyang mahal ko siya. At siya lang ang inangkin ko. Pero nagkamali ata ako. Dahil nag-ibang reaksyon niya at nag-iwas ng tingin. I'm sorry. Hingi niya ng tawad. Jamie is my girlfriend. At siya lang ang mahal ko. Sabi ko na lang sa kanya para masaktan din siya. Sorry. Sabi niya ulit sa akin. See? Ano pang aasahan ko sa kanya? Kundi wala rin. Dahil si Joseph ang lahat. Hindi niya ako may paglaban rin. Kung mahal niya talaga ako, ilalaban niya ako. Lalo na't alam niya may nangyari na sa amin. Katulad ng ginawa niya kay Joseph na hindi niya mabitaw-bitawan dahil pinaglalaban niya. Pinatawag ako sa bahay nila. Kaya alam ko na kung anong mangyayari. I break Jamie that time dahil ayaw kong masaktan siya. Although, I know that our feelings is mutual. Kaya alam ko na rin na hinihintay niya ako kung anong plano ko sa kanya. Jamie and I are friends now. Pinakasal kami pagkatapos ng pag-uusap ng parents ko at ng parents niya.
Months kaming nagsama sa bahay nila. Dahil pinapagawa ko pa ang bahay namin, nalilipatan namin malapit rin sa bachelor's home. After naming lumipat ng bahay, nag-schooling ako ng 6 months for promotion sa Amerika. Dahil captain pa lamang ako noon. Na-promote ako bilang MJB, or kaya ito na ako ngayon. Sobra na rin sa 1 taon kaming kasal ni Pamela, pero wala pa rin nangyayari at nabubuo. Mahirap kapag alam mong mahal ka, pero iba ang priority niya. Parating sa ospital, kaya nga mas gusto ko nilang nabuntisin siya. Para sa ganun, sa amin na lang ang atensyon niya at wala na kay Joseph. Wala sa ospital, pero para atang pinagkakait yun ng tadhana sa akin. Dahil sobra ng 1 taon ay wala pa rin kaming nabubuo. Healthy naman ako, at alam kong pati siya ay healthy rin. I know myself. I know that I was wrong. Pero nagsiselos ako kapag inuuna niya si Joseph dahil may cancer ito. Si Joseph na nasa ospital, kahit gabing-gabi na ay pumupunta pa rin siya kaysa sa akin na asawa niya. Kaya minsan, iniinsulto ko na lang talaga siya para kahit papaano ay masaktan rin siya katulad ng ginagawa niya sa akin. This is my choice, at ang choice ko na ito ang dahilan kung bakit nasasaktan ako ng sobra.